Ano ang iyong inuuna sa buhay? Di ba? Meron lagi tayong mga routine every day. Pagkagising natin sa umaga, meron tayong mga routine na ginagawa. Ito yung ating top priority. Pero tanong ko ngayong umaga, ano ba talaga ang inyong priority? What is your focus sa buhay mo? Dapat makounsel tayo dito. Dapat alam mo talaga ang una sa'yo. Ang Panginoon sabi niya, but seek ye first. Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang kabanalan. Nothing else. Dapat yun ang una. Hindi kung ano-anong inuuna. Tama ba? Tama ba? Kung pag-aaral, pag-aaral. Huwag mo ng boyfriend o girlfriend. Tama? Tama? Di ba? Hindi yung nanay, magpo-boyfriend ako. Pwede, Pwede. Okay. Ngayong umaga, pag-usapan natin, sabi doon, number 1, wrong focus. Baka marami tayong ganito, wrong focus. Alam nyo, yung kabayo, kasi kapag pinag-usapan ang focus, laging ine-example yung kabayo. Nakakita na kayo ng kabayo? Tama, di ba? Sa Manila, meron doong kalesa na merong kabayo. Yung kabayo, meron siyang takip dito sa mata. Bakit? Para makapokus siya. Para hindi siya madistract. Ngayong umaga, pwede ba maglagay muna tayo ng cover sa ating mga mata? Para hindi ka ma-distract ng iyong katabi. Pwede? Wrong focus. Sometimes meron tayong wrong focus. Focus on or making materials matter that priority in life. Ito yung wrong focus. Sometimes ang focus natin ay sa buhay na ito. Kaya po sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kakamuhian mo ang isa at iibigin mo ang isa. Hindi ka pwedeng dumaan, merong 200, pero hindi ka pwede na naruroon sa 200 sa iisang panahon at oras. Pipili ka talaga. Para lang yung mga mag-aaral. Mga estudyante. Magbo-boyfriend, mag-girlfriend, o mag-aaral. Hindi pwedeng sabay. Nag-aaral ka, tapos nagbo-boyfriend o nag-girlfriend. Wrong focus yun. Kaya no one can serve two masters. Hindi tayo pwede. Kaya po sinasabi ni Jesus na kailangan natin ilagay sa tamang posisyon yung ating priority. Tingnan po, pag Sunday, ano ba ang priority mo? I don't know kung meron pa sa umagang ito na always nagtatanong kapag Saturday evening, mag-church ba ako bukas? Meron pa bang ganon? O kaya mamimili ka, maglalaba ba ako o mag-church? Siguro, maglaba muna ako, second service na lang. Hindi nakatapos, hindi rin nakapag-church. Hindi na natin ito pinagtatalunan kung mag-church ka o hindi. Because this is your priority. Kasi kung wala si Jesus sa buhay mo, wala din. Sometimes, kaya tayo, gumagawa ng ibang gawain kapag linggo, kasi nagwo-worry tayo. Tama ba? Ang dami nating mga alalahanin sa buhay. Sinasabi natin, paano yan? Walang pagkain ang aking anak. Walang baon bukas. Siguro sabihin nyo, magwo-work muna ako ngayon sa sideline. Actually kami po, by the way, Patalastas. Kami po, meron na po nakaabang na sideline.
After this, magsasail lang kami mag-asawa. Kasi kahapon, yung sideline namin, hindi namin napuntahan. Yung part-time job namin, hindi namin napuntahan. Kasi medyo busy sa ministry. Nabuksan na po pala yung ating gawain doon po sa bayan. Ano po? Salamat sa Panginoon dahil pinagamit sa atin ni Kapitan yung ABC Hall. Kung hindi available ang ABC Hall, doon tayo sa barangay hall. Hindi na natin puproblemahin ang lugar sa bayan. Bakit? Kasi meron tayong right focus. Alam natin kung ano yung ginagawa natin. Alam natin kung anong ating pupuntahan. Yun po kaya hindi kami nakapunta sa aming pong part-time job. Ano po? Kanina umaga, sinala namin yung aming part-time job. Mamaya, before siguro pag merong spare time, pwede kami magbanlaw. Ano po? Ibig sabihin, iniiwan muna lahat ng bagay para lang gawin mo ang tama. Kung kami ay uunahin ko labahin, absent siguro ako ngayon. Kaya lang, hindi ako pwede umabsent. Ako pala ang pastor dito. Ano po? Iyon yun. Ano po? Ibig sabihin, right focus. Ano po? Kaya tayo kuminsan nawawala sa focus because nag-aalala tayo. Ano ang ating kakainin? Ano ang ating dadamtin? Ano ang ating gagastusin? Pero hindi natin nakikita kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi po ng Biblia, diyan pa rin po sa chapter 6, kung ang ibong maya, pinakakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Anong kasunod dun? Kay liit ng inyong panampalataya. Alam niyo po ba yung maya? Andyan. Hanap-hanap lang kayo kung gaano kalaki ang maya. Alam niyo po, sa Old Testament time, kapag meron kang nagawang kasalanan, kailangan mo mag-offer. Kailangan mo maghandog. Ang pinakamaliit na handog ay ibong bato-bato o dab. Kalapati. Kaya yung maya na naandito, ano po, hindi po yan pinapansin. Kasi wala yang halaga. Pero ang Diyos, pinahalagahan. Ang tanong, sino ba ang mas mahal? Ang maya o ikaw? Diba? Kaya ka bang ibenta ng 10 piso? Diba hindi? Ang maya 10 piso, baka walang bumili. Pero bakit ka nag-worry? Kung ang maya na walang halaga, priceless, no value, pinakakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Tapos ang problema nyo, Pastor, paano ako mag-church? Wala akong magandang damit. Wala akong maayos na damit. Lahat luma, parang basahan. Mari, yun na sinasabi niyo sa akin. Pero anong sabi ng Matthew chapter 6? Sabi niya, si Solomon hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak sa parang. Ngayon ay buhay, bukas patay, igagatong sa kalan. Ikaw pa kaya? Hanggang na what is your priority? Yan ba yung kinatatakot mo? Kaya hindi ka nakakapag-serve sa Panginoon? Kaya ka hindi nakakapaglingkod ng lubusan sa Panginoon? Dahil ang pagpapastor, ang pagiging sa leader, walang pera? Baka iniisip nyo, ang pagpapastor o pagiging lingkod ng Panginoon ay pangmahirap lamang. Diyan po tayo nagkakamali. Ngayon, iba na. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi Kanya iuhuli. Ito na po, subukan nyo ang Diyos. Subukan nyo ang Diyos. Doon sa mga nagdadaw, na wala kang pera ngayon at hindi ka mag-church, at wala ka pang baong bukas, subukan mo ang Diyos. Mag-church ka ngayon, maglingkod ka ngayon, bukas. I assure you, 101% meron. Pero hindi mo ito gagawin para lang subukan ng Diyos. Gagawin mo yan dahil meron kang tinatawag na panampalataya. Ano po? Kaya po, sabi niyo po, ang marami, Pastor, anong gagawin ko? Diba? Halos nga ako, kayod kalabaw na, kulang pa rin. Yung gabi,
ginagawang araw at yung araw ginagawang gabi. Totoo. Pero bakit hindi ba kayo nagwa-wonder, bakit tinatawag lagi na kayod kalabaw? Bakit kaya hindi kayod kabayo? Pero naman nagsabi sa inyo, ano ang ginagawa mo kayod kabayo? O kaya kayod baboy? Bakit kayod kalabaw? Alam natin, ano ba ang karakteristik ng isang kalabaw? Nagtatrabaho sila buong araw. Church, ang Hagay, sinasabi niya, ano po, para kayo nag-i-store sa wala. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung ano ang inyo pong priority. Hindi nyo alam kung ano ba talaga ang tama. Tingnan niyo po ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 25 and 27. Ang sabi dito, therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body. What will you put on? Is not life more than food, and the body more than clothes? And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? Yan po yung tanong ni Jesus sa atin. Meron bang makakapagdagdag sa atin? Church, hindi po masama ang yumaman. Pero kung ito ang nagiging hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon ang kayamanan, baka wrong focus ka. Kung ang ginagawa mo ay taliwas sa nais ng Panginoon sa buhay mo, baka nawawala tayo sa direksyon. Lahat ng ito, ginagawa natin to para sa ikabubuti at ikararamal ng salita ng Panginoon. Ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay kukupas, pero ang kanyang salita ay mananatili hanggang sa wakas. Isipin niyo, kapatid, ang iyong bang ginagawa ay nasa tamang landas ng Panginoon? What is your priority in life? What is your priority? Pangalawa at panghuli. Yan. Medyo ngayon, dalawang points lang tayo. Kasi mayroon tayong second service na 10:15. Pero hindi tayo nagmamadali. Okay. Pangalawa, sabi dito, focusing on Christ and His will. Kanina nakita natin, wrong focus. Sometimes tayo po ay nakapokus sa mga material na bagay. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-store ka ng kayamanan doon sa langit na hindi nasisira. At ngayon po, sabi dito, focus on Christ and His will. Kailangan ang ating priority ay si Kristo at ang kanyang kalooban sa buhay natin. Kaya po sabi dito sa 6:24, no one can serve two masters. Hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawa. Ano po? Hindi tayo pwedeng magpunta sa dalawang direction at the same time. Hindi tayo pwede. Ano po? Kaya gawin natin. Matthew 6:31-33. Therefore, do not worry. Huwag kayong mabahala. Kung ang Diyos ang kasama mo, sino ang laban sa'yo? Kung uunahin mo ang Diyos, sabi niya, and shall be added to you as well. Alam niyo, sa buhay namin, napakabuti po ng Panginoon kasi tunay na hindi siya nagkulang at hindi siya nagpabaya sa amin. Sabi ko nga po sa inyo, ang pangarap ko noon ay simple lang. Makakain ng ibang ulam sa umaga at sa tanghali. Yun lang ang pangarap ko. Nung nandito sila Pastor Ding dyan sa likod ng bahay, nandito ako ng morning, kumakain siya ng hotdog, sa isipan ko, Lord, matitikman ko ba ang ganitong klaseng buhay? Simpleng hotdog. Parang gustong-gusto mo lang kumain ng ganon. Di ba? Pero ngayon, alam niyo ang Panginoon, pinatitikim niya yung hindi mo pa natitikman. Noon sabi ko, sabi nila, ang sarap sa yellow cab. Ngayon, ayoko na. Di ba?
kapatid. Nakakasawa. Ang SB, di ba? Uy, SB tayo. Kape na nilagyan ng yelo. Mas masarap pa ang kape ko dito. Ano po? Ibig sabihin, kapag inuna mo si Kristo, hindi ka niya iuhuli. Alam niyo yung simpleng pangarap ko na ibang ulam? Ngayon, alam niyo po, wala kaming ulam. Nanabago pala ako na po, wala kaming ulam ngayon. Joke. Alam mo, hindi, ibig sabihin po, kapag inuna natin, meron kang right focus. Kapag nag-focus ka kay Kristo, ibibigay niya. Ibibigay niya. Ngayon ang tanong, paano ba tayo makaka-focus kay Kristo? Ano po? There is a practical step to keep our focus on Christ. Number 1, ano po? Commit to read the Word of God. Ano po? Para makapokus ka kay Kristo, kailangan mo mag-commit ng pagbabasa ng Biblia. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi doon, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na to at dili-dili mo araw-gabi upang sa ganun sumagana ang iyong buhay at magtagumpay ka. Ibig sabihin, kung ang will ng Panginoon gagawin mo sa buhay mo, magtatagumpay ka. Commit. Basahin nyo ang salita ng Panginoon. Huwag niyong hayaan na ang Bible nyo, ano po, inaalikabukan. Huwag niyong hayaan ang cellphone nyo kung ano-ano naka-store diyan. Kung ano-ano ang dinadownload nyo ng mga games. Baka naman, ubos na ang memory nyo dahil sa Mobile Legend. Natapos na ang Dota, Mobile Legend naman. Grabe. Lahat, puro Mobile Legend. Alam nyo, ang daming tumatambay sa church. Sabi ko ba, grabe ang mga kabataan ngayon. Gusto na tumira sa church. Alam nyo kung bakit? Kasi yung wifi natin, 10 pesos lang, oh. Tignan nyo? 10 pesos lang ang hulog. 1 week na. Kaya gusto tumambay sa church. Kaya nagtataka ako, sabi ko, grabe mga kabataan ngayon. Talagang gustong-gusto lagi tumira sa church. Kala ko naman, gusto talaga nila lagi magbasa ng Biblia, nakipag-usap sa akin. Pala, Mobile Legend. Grabe. Huwag naman. Basahin nyo naman ang Bible nyo. Mag-download naman kayo ng mga Bible apps. Kaysa kung ano-ano binabasa nyo, yung Wattpad ba yun? Uso po ba yun? Ano yung Wattpad? Ano kaysa magbasa kayo noon? Basahin nyo Bible nyo. Kung ano-ano ang pinakikinggan nyo. Ano po? Yung kanino yun? Yung anak ni Vicky Bello? Sino yun? Si Scarlett? Di ba? Tuwang-tuwa kayong manood noon, di ba? Di ba? Tama mga babae? Tuwang-tuwa kayo. Pero, yung manood ng video ng mga Bible character, natutuwa ba kayo? Sometimes, kaya nating abangan yung mga magagandang teleserye. Pero yung 700 Club, hindi man natin makita. Di ba? Si Gardo. Di ba? Talagang baba tayo kay Gardo. Pero ang pagbabasa ng Biblia, nagagawa nyo ba? Church. Focusing. Basahin nyo ang Biblia. Alam nyo po ba, merong 3,000 promises stored on that Bible. Sometimes hindi natin nakikita. Kaya tayo nawawala sa focus, napupunta tayo doon sa trabaho natin, napupunta tayo sa mga panliligaw, kasi hindi natin alam ang focus natin. Hindi natin alam ang pangako ng Diyos sa buhay nyo. Ano po? Pangalawa dito, sa step para tayo makapokus sa Panginoon, spend time daily alone with God. Magbasa ka ng Biblia at manalangin. Hindi ko alam dito kung every Saturday dumadami ba kayo o umuunti.
Saturday. Dumadami kayo dito o umuunti? Umuunti, sabi doon. Bakit? Alam niyo, ito po, isang testimony. Nung inilunsad ko yung challenge sa prayer ng every Saturday. Sa tansa is every Friday. 12 weeks natapos ng tansa ang prayer morning. Alam niyo po, tumigil sila. Kasi natapos yung challenge na 12. After a month, nagpunta sa akin si Pastor Robin. Sabi niya, Pas, tinuloy uli namin yung prayer ng morning. Bakit? Kasi nakita namin ang laki na nagagawa ng prayer. I don't know kung kayo'y naniniwala sa power of prayer. Sino dito naniniwala sa power of prayer? Wow! Atin kayo na Saturday. Atin kayo na Saturday. Kung talagang naniniwala kayo na kayang gawin ng Diyos ang anumang hinihingi nyo, atin kayo na morning prayer. Alam nyo kami, Saturday, dati, alas 3, gumigising kami. Tatakbo kami ng Santa Rosa para lang umatid ng morning prayer. Ngayon, sabi namin dahil medyo mahal ang gasolina, doon na kami natulog dahil meron kaming gawain ng Friday night. Alam nyo, tulugan namin, ang ganda. Grabe, walang kumot, walang unan, banig. Pero, gagawin namin yun. For the sake ng gawain ng Panginoon. Ang Wednesday, nakaka-attend ba kayo ng Wednesday prayer meeting? Hindi. Bakit? Kasi sometimes hindi tayo naniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa panalangin. Church, it's time to focus your life in prayer. I-focus nyo. Gawin nyo. It is a challenge. Kahit ikaw ay may lagnat, may sakit, ano man ang ginagawa mo, iwan mo because this is your top priority. Why? Because God is omnipresent. Ang Diyos ay omnipresent. Siya ay naroon sa lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya sa Matthew 6:32, ano po, your heavenly Father knows that you need all of these things. Alam ng Diyos ang lahat ng inyong pangailangan. Anong kinatakot mo? God knows what is I need. He is infinite wisdom. Knows everything about us. Every minute, every details of your life, God knows. Bakit hindi ka magpunta para manalangin? Ano po? Sabi po ng Biblia, bago mo pa hingin, alam na ng Diyos. Mali sasabihin niyo sa akin, Pastor, palang alam na ng Diyos, bakit magpe-pray pa ako? Di ba? Bakit pumunta pa ako ng Saturday and Friday o Wednesday kung alam na ng Diyos? Alam ng Diyos na gutom ka. Alam ng Diyos na may pagkain dyan. Pero kung hindi ka kakain, hindi ka mabubusog. Kung hindi ka pupunta dito para mag-pray, hindi tutugunin ng Diyos ang panalangin mo. Church, it's time. Ito yung oras. Kaya, wag para hindi natin maranasan ang Lunes de Agosto. Focusing on God. Focus ka sa Panginoon. Lahat ng iyong gagawin, dapat ito ay para sa ikararangal at ikatatagumpay at sa ikadadakila ng pangalan ng Panginoon sa buhay mo. Church, it is a time. Again, my question ninyo, what is your priority? Ngayon na alam mo na having the right focus, siguro wala na po dito magdadoubt kung alin ang inyong unahin. Unahin niyo po ang karya ng Diyos. Tayo po tayo po mag-pray. I hope and I pray na ang bawat sa inyo, simula sa araw na to, simula sa oras na to, ang focus nyo ay maglingkod sa Panginoon. Trabaho, nandyan lang. Pamilya, nandyan lang.
i-focus nyo ang inyong buhay para sa Diyos. Kung kayo'y pinag-aaral ng inyong mga magulang, mag-aral kayo. Yun yung unahin nyo at kasama ang Panginoon. Sa mga nagtatrabaho, magtrabaho kayo, pero huwag niyong kaligtaan ang Panginoon. Kung kayo binless ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan na magbigay sa Panginoon. That is our priority, to bring back what belong sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, give to Caesar what to Caesar. Give to the Lord what belongs to the Lord. That is our priority. Church, gawin natin kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. Commit your life to Jesus and allow Him to arrange your priority. He will change your life and in wonderful ways. Ano po? Gagawin ng Diyos. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kung hahayaan mo lang ang Diyos, ang uunahin mo sa iyo. Ano po? To live please to the Lord, one must be right focus or priority in our daily walk. Christ must be priority. He alone must be our focus. Wala po tayong ibang uunahin, kundi ang Kanyang kaharian. Church, Sunday, ibigay nyo na sa Diyos. Ang Sunday, huwag na kayo mag-isip kung anong gagawin nyo. Ibigay nyo sa Panginoon ang lahat na to. I surely, i-bless kayo ng Panginoon. Pray po tayo. Dakila Ama na sumasalangit, pinupuri kita at pasalamatan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil itinuro mo sa amin ang ayon pong mga priority sa buhay namin. Dakila Ama, Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Ikaw nga po, Panginoon, mag-arrange na ayon pong buhay, Panginoon. Mag-arrange na ayon pong mga gagawin, Panginoon. Ilagay mo sa tamang posisyon, Panginoon, ang ayon pong lahat ng gagawin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong pong kaharian, ang iyong kabanalang, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mahayag sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, i-bless mo kami, i-bless mo, Panginoon, ang umagang ito, at ikaw nga po, Panginoon, ang may taas sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, pinupuri kita at salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Let it fill me down and pray. Oh Lord, let it surrender it to your name. Announcement lang po. The NMI or the National Ministry of Mission International ay humihingi po ng kaunting tulong sa bawat isa na magbigay po tayo ng 10 pesos each para po sa magbigay ng 10 pesos